Sa iba pang mga balita, namumuro na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Pari sa Cebu, natagpo ang patay sa loob ng kanyang kondo. Tamang investigasyon sa mga anomalyang flood control projects at hindi pakikialam sa politika ang hangarin ng 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Wala nang buhay nang matagpuan ang 68 taong gulang na pari sa loob ng tinitirhan nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima na si Reverend Father Decoroso Hurban Olmilla, pari ng San Fernando El Rey Parish sa Liloan. Sa ulat ng Mabolo Police Station 4, naganap ang insidente dakong 10:40 ng umaga at 11:45 ng umaga ay naiulat sa pulisya. Natagpuan si Olmilla na nakahandusay at wala ng buhay. Isa sa tinitinglang anggulo kung kinitil ba ng biktima ang sarili dahil sa nakitang saksak sa leeg nito. Pero sa kasalukuyan, 2 individual ang inilagay sa kustodiya ng pulisya at iniimbestigahan para sa posibilidad ng pagkakasangkot sa kaso. Nagsasagawa na ngayon ng follow-up investigation para matukoy kung may foul play ba sa insidente. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na kalakalan sa world market, humigit kumulang 60 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, humigit kumulang 75 centavos naman sa kada litro ng diesel at piso sa kada litro ng kerosene. Nilinaw ng Iglesia ni Cristo na hindi pakikialam sa politika. Ang gagawin nilang 3 araw na rally sa Quirino Grandstand simula November 16 hanggang 18. Ayon sa spokesperson ng INC na si Minister Edwil Zabala, ang November 16 to 18 rally ay hindi pakikialam sa politika, kundi isang pagpapahayag ng damdamin upang idagdag ang tinig ng Iglesia ni Cristo sa mga panawagan ng marami nating kababayan na kumukondena sa napakalaking kasamaan na kinasasangkutan ng maraming opisyal ng pamahalaan. Welcome din ang mga hindi kaanib ng INC na pumunta sa gaganaping rally. Samantala, pansamantalang isasara sa mga motorista ang ilang kalsada sa Maynila mula November 16 to 18 para sa Rally for Transparency and a Better Democracy ng INC. 16,000 kapulisan ang ide-deploy ng Philippine National Police para masiguro ang kaayusan sa mga nasabing araw ng rally. Ngayong 41 days na nga lang, Pasko na, kabi-kabila ng pailaw sa mga Christmas trees. At isa dyan, ang 50-year-old heritage tree sa Villar City. Narito ang report. Welcome to the most festive time of the year. Christmas feels are officially on sa Villar City. Talaga namang pina-level up pa ang holiday experience sa ginanap na heritage tree lighting ceremony na inaabangan ng lahat from kiddos to titos and titas, pati na rin ang lolos and lolas. Once upon a tree, nagsimula ang magical Christmas story sa good vibes na dala ng Madison Christmas Musical. Present ang Villar family sa pangunguna ni Villar Group Chairman Manny Villar kasama sina Senator Mark Villar and his wife Attorney Emeline with their daughter Emma at sina Tristan and Cara na mga anak naman ni Senadora Camille Villar. Gayun din sina Alan Santos ang Division Head ng Villar City at Mary Lee Sadyasa ang Chief Operating Officer ng Villar Land Inc. Sinamahan pa ng enchanting fireworks display ang tree lighting ceremony. Napalook up, napatigil at napangiti na lang ang lahat. Ang magkukumaring ito nga, picture-picture at tuwang-tuwa sa nagniningning na gabi. Inabangan daw talaga nila ang pailaw na ito para sa isang remarkable experience. It's amazing, 5 o'clock na dito na kami, habang nag-iintay, picture-picture lang. Tapos mga around 6:35, nag-start na yung program. And then, excited na kayo makita ito, yung live itong heritage, Yes. at saka yung fireworks. Nag-chat siya sa GC. Sabi ko, ay alam ko yun oh, dumadaan kami lagi doon to farm. Sabi ko, lagi namin dinadaanan yan. Kaya maganda, sige, let's go. 5 dekada nang nakatayo ang Heritage Acacia Tree na ito. Simbolo ng katatagan, sipag at determinasyon sa Villar Group na sumaksi sa hangaring magkaroon ng Next Generation City. Kasabay ng pailaw sa Heritage Tree ay ramdam na nga ang Kapaskuhan dito sa Villar City. At hindi lang yan, pwede rin kayong mag-chill
Sa umaga, pwede kayong mag-jog or pwede nyo ding ilakad ang inyong mga fur babies at ang inyong mga kids. At paggabi naman, tuwing Biyernes at Sabado, pwede rin kayong mag-food trip. Open to all ang pailaw dito sa Heritage 3 na magsisimula ng alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Ang mga food stalls naman kung saan hindi mawawala ang iconic bibingka at puto bumbong ay bukas tuwing Biyernes at Sabado ng gabi sa kaparehong oras. Ang pamilyang Urgelias nga mula Bacoor, walang minti sila sa pagpunta sa pailaw. Nasaksihan na nila ang pagpapaganda pa sa lugar. Definitely. Nakaka-relax. So, Every evening siguro. every evening, pwede ka nang mag-enjoy dito, mag-relax. 3 taon nang ginagawa ang Heritage Tree Lighting Ceremony. 3 taon na rin silang mag-asawa. Kaya naman, naging tradisyon na nilang saksihan ang tree lighting ceremony. Once upon a tree, yun, every year na makabalik ulit kami rito at meron pang bago na kami makikita. Or kung wala man, ma-maintain nila yung ambience ng ating Heritage Tree. Dito rin maganda mag-celebrate ng simple wedding anniversary. At syempre yung darating na rin na birthday ng aming anak, which is December 24. Gaya ng puno ng akasya na ito na matatag na nakatayo ilan mang bagyong dumaan, ngayong Christmas 2025 sa gitna ng maraming pagsubok sa bansa, hanggat may kamay na nag-aabot, bawat tinig na umaaliw, mga pamilyang magkakasama, hanggat may pag-ibig, ang diwa ng Pasko ay mananatili sa pusong Pilipino. Sana makita pa rin natin sa puso yung kaligayahan at true meaning of Christmas, which is, of course, the Lord our God na talaga nagprotekta din sa atin. A meaningful Christmas to everyone, especially ako, I am from Cebu, my family is from Cebu, so though hindi ganun ka-affected yung area namin, but my heart goes with Cebuanos and to the rest of the affected areas. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez at 41 days na nga lang po, Pasko na!